Ang anime na ito ay tungkol sa isang batang lalaki na halos hindi matatalo at may kapangyarihang lampas sa kanyang kontrol. Pero ngayong 16 years old na siya, kinakaharap niya ang kanyang pinakamalaking laban, ang pagiging senior high school student. Magagawa kaya niyang itago ang tungkol sa kanyang napakalakas na kapangyarihan at maging isang ordinaryong estudyante? Alamin natin sa The Daily Life of the Immortal King. Ang Daily Life of the Immortal King ay itinakda sa year 4386 ng cultivation calendar sa bansang Washu. Lahat ng mga residente ng Washu ay nagko-cultivate at tinatamasa ang mga pagbabago sa buhay mula sa teknolohiya ng cultivation sa pagkakaisa at kalusugan hanggang sa pag-atake ng Devil Frog sa bansa isang araw. Nang ang lahat ng mga residente ay nagsitakbuhan upang iligtas ang kanilang mga sarili, isang batang lalaki ang nakitang naglalakad ng masayang patungo sa kinaroroonan ng Devil Frog. Samantala, ang Magic Squad ay agad na itinalaga upang harapin ang pagsalakay ng Devil Frog, na nagsimulang sirain ang lahat sa paligid nito. Ang isa sa mga miyembro ng Magic Squad, isang lalaking nagngangalang Zuyi, ay sinubukang iligtas ang batang lalaki na mukhang hindi alam kung gaano kadelikado ang sitwasyon. Matapos dalhin ang bata sa kaligtasan, agad na sumugod si Zuyi pabalik sa larangan ng digmaan upang labanan ang Devil Frog. Dahil nagawa niyang talunin ang Devil Frog ng mag-isa, nagkaroon si Zuyi ng reputasyon bilang isang bayani. 10 taon mula noong insidente, ang batang lalaki na iniligtas ni Zuyi, na kilala bilang Wang Ling, ay isa ng teenager at bagong estudyante sa Faction 60 High School. Ngunit dahil napakababa ng espiritual na lakas ni Wang Ling, na may Force Value 5, agad siyang pinuntirya ng kanyang mga seniors. Sa pambubuli, isang magandang babae na nagngangalang Sunrong ang nagpakita upang tulungan si Wang Ling at nagawang pabagsakin ang mga nambubuli, kaya agad silang tumakbo palayo doon. Nang gusto ni Sunrong na makilala at makipagkamay kay Wang Ling, sa halip ay binigyan siya ni Wang Ling ng pera bilang pagpapahayag ng pasasalamat sa pagtulong sa kanya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinapakita ang lahat ng mga bagong estudyante na kukuha ng pagsusulit sa espiritual na lakas upang matukoy ang kanilang pagkakalagay sa klase. Ang mga mahuhusay ay papasok sa elite class, habang ang mga test scores na hindi nakatugon sa mga kinakailangang kwalifikasyon ay ilalagay sa regular na klase. Sa pagsusulit, tila nagulat ang mga bagong estudyante nang malaman nilang kinakailangan nilang labanan ng Devil Frog na sumira sa lungsod 10 taon na ang nakararaan. Gayunpaman, sinabi ng isang guro sa mga disipulo na ang kanilang lalabanan ay hindi ang tunay na Devil Frog, ngunit isang sagisag ng espiritual na kapangyarihan nito. Ang mga disipulo ay hiniling na atakihin ang ulo ng Devil Frog upang ang assessment team ay maaaring masukat ang kani-kanilang espiritual na lakas. Nang makitang nabigo ang unang kalahok sa pag-atake sa Devil Frog dahil napatalsik siya ng espiritual na kapangyarihan ng Devil Frog, napagpasyahan ni Sunrong na ang mga disipulong may mababang espiritual na lakas ay hindi magkakaroon ng pagkakataong atakihin ang Devil Frog. Matapos mabigo ang ilang mga disipulo, isang binata na nagngangalang Chen Chao na may espiritual na antas ng kapangyarihan na 938, sa wakas ay nakagawa ng suntok sa ulo ng Devil Frog at inilagay sa elite class. Gayon din, ang kanyang matalik na kaibigan, isang binata na nagngangalang Gu Hao, na may espiritual na kapangyarihan na 886. Sa kabilang banda, ang Devil Frog ay tila sumisiksik ng espiritual na kapangyarihan ng mga disipulo na umaatake sa kanya bawat taon at nagpaplanong tumakas pagkatapos magkaroon ng sapat na kapangyarihan para masira ang selyo. Nang sa wakas ay turn na ni Sunrong, hindi lamang niya nagawang atakihin ang ulo ng Devil Frog ngunit nagawa rin niyang bahagyang ilipat ang espiritual na hayop mula sa kinalalagyan nito. Dahil mayroon itong spiritual power level na umaabot sa 2090 number, tiyak na malalagay si Sunrong sa elite class. Gayunpaman, nang pumasok si Wang Ling sa arena ng pagsusuri, ang Devil Frog ay tila nanginginig sa takot, dahil tila, ang taong nakatalo sa espiritual na halimaw 10 taon na ang nakararaan ay hindi si Zuyi, ngunit si Wang Ling, na 6 na taong gulang lamang sa oras na yon. Gusto ni Wang Ling na pumasok lang sa regular na klase, kaya sinasadya niya na bumagsak sa pagsusulit sa pagkakataong ito. Kaya hanggat maaari ay pinigilan ang kanyang lakas. Gayunpaman, bago umatake si Wang Ling ng suntok, biglang nagkaroon ng pagsabog sa test arena at ang Devil Frog ay nakahandusay doon. Mukhang nalilito si Wang Ling dahil hindi pa talaga siya nakakagawa ng anumang pag-atake. Nang makita ang insidente sa pamamagitan ng screen ng monitor, tinansya ni Gu Hao na si Sunrong ay talagang nagawang maglunsad ng isang matinding pag-atake sa Devil Frog, upang madali siyang matalo ni Wang Ling. Gayunpaman, hindi iyon inisip ni Sunrong, dahil hindi niya nakita ang kalasag sa paligid ng Devil Frog tulad ng ipinakita kanina ng sinubukan ng mga disipulo na salakayin ang Devil Frog. Sa kabilang banda, sa wakas ay napagtanto ni Wang Ling na ang Devil Frog ay nagpapanggap lamang na patay upang maiwasan ang kanyang mga pag-atake. Ngunit dahil doon, siya ay inilagay sa elite class sa halip. Sa elite class, kaklase ni Wang Ling sina Sunrong, Chen Chao at Gu Hao. Noong araw na iyon, itinuro ng kanilang homeroom teacher, isang matandang babae na nagngangalang Pan Shenchong, ang unang summoning technique, kung saan ang mga mag-aaral ay kinakailangang gumawa ng selyo o gumawa ng isang spell upang maisagawa ang technique.
Bawat spiritual beast na nagawa nilang i-summon ay refleksyon ng espiritual na kapangyarihang taglay nila. Matapos makinig sa paliwanag ng guro, sina Chen Chao at Gu Hao ay nag-practice ng summoning technique, ngunit ang lumitaw ay hindi ang inaasahan nila. Sinubukan din ng ibang mga disipulo ang teknik, ngunit sa kasalukuyan ay si Sun Rong lamang ang nakagawa nito, kahit na siya ay nakapag-summon lamang ng isang espiritual na ligaw na aso. Dahil si Wang Ling ang nag-iisang mag-aaral na hindi pa sumusubok ng summoning technique, inutusan siya ng guro na gawin ito kaagad. Napabuntong hininga si Wang Ling. Actually ayaw niyang mag-summon dahil ayaw niyang magpalabas ng mga high-level spiritual beast. Ngunit wala siyang pagpipilian kaya napilitan siyang mag-summon, na sa halip ay nagdulot ng malaking pagsabog at lumitaw ang Devil Frog sa kanyang harapan. Natarante si Pan Shenchong dahil sa takot na saktan ng Devil Frog ang kanyang mga disipulo, pagkatapos ay pinagsama ang asong espiritu na ipinatawag ni Sun Rong sa Devil Frog at sinelyuhan ito ng isang espesyal na spell. Pagkatapos nito, ang Devil Frog ay naging isang cute na berdeng aso at hindi sinasaktan ang mga tao sa paligid niya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita ang nakaraan ni Wang Ling, kung saan noong siya ay ipinanganak, si Wang Ling ay nakatayo na at tumatakbo. Hindi ito tumigil doon. Napagtanto din ni Wang Ling ang napakalaking kapangyarihan na mayroon siya mula noong siya ay isang paslit at piniling itago ang kanyang lakas mula sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, sa huli, nalaman ng kanyang mga magulang ang tungkol sa lakas na mayroon siya nang masaksihan niya kung paano natalo ni Wang Ling ang Devil Frog ng ganoon kadali, kahit na siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Simula noon, sinubukan ng kanyang mga magulang ang iba't ibang paraan upang pigilan ang kanyang dakilang kapangyarihan upang si Wang Ling ay mamuhay ng normal tulad ng ibang tao sa pangkalahatan. Para mapigil ang kanyang lakas, kinailangan ni Wang Ling na lunukin ang isang gintong tableta, bagamat sa katotohanan, ang tableta ay walang gaanong epekto. Si Wang Ling, batid ang mga paghihirap ng kanyang mga magulang na gumawa ng iba't ibang paraan upang siya ay mamuhay ng normal, pagkatapos ay nagpasya na umiwas sa iba at hindi makaakit ng atensyon ng iba kaya hindi na niya kailangang palawakin ang kanyang lakas. Nauwi sa kasalukuyan ang eksena. Ang elite class pala ay nagsasagawa ng halalan para sa class president, kung saan sina Chen Chao at Sun Rong ang mga kandidatong tumatakbo para sa class president. Malaki ang ginawa nilang dalawa para kumbonsihin ang ibang mga estudyante na iboto sila. Si Wang Ling, na hindi interesado rito, ay pumunta sa kantin para bumili ng paborito niyang merienda. Ngunit tila, ang lalaking bodyguard ni Sun Rong ay nagsisikap na makakuha ng mga boto upang suportahan si Sun Rong bilang pangulo ng klase sa pamamagitan ng paglibre sa mga estudyante ng elite class. Sina Chen Chao at Gu Hao, na nakaalam nito, ay nagprotesta na ang pagsuhol sa ibang tao para sa suporta ay panloloko. Ngunit pagkatapos, pumunta doon si Sun Rong at sinubukang kumbansihin sina Chen Chao at Gu Hao na gusto lang niyang tulungan ang kanyang mga kaibigan at ang ilibre sila ay hindi panloloko. Ngunit hindi pa rin binibigyang katwiran ni Chen Chao ang kanyang mga aksyon, kaya nainis si Sun Rong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Wang Ling na bibigyan niya si Sun Rong ng 5 boto kung makakakuha siya ng 5 pakete ng paborito niyang merienda. Pagkatapos ay sumang-ayon si Sun Rong at sinabi sa lahat na ang kanyang mga aksyon ay dahil lamang sa gusto niyang tulungan sila at umaasa na makakatulong pa siya kung siya ay matagumpay na mahalal bilang pangulo ng klase. Pagkatapos noon, ginawa ni Sun Rong ang teknik ng Art of Seduction kay Chen Chao at sa kanyang mga kaklase para palagi silang mabighani sa kanya at hindi sumalungat sa anumang gusto niya. Pagkatapos noon, sinabi sa kanya ng lalaking bodyguard ni Sun Rong na nagbigay si Wang Ling ng gintong tableta bilang pagpapahayag ng pasasalamat. Nang papasok na ang isang lalaking guro sa elite class, mukhang nagulat ang lalaki, kaya binago niya ang material ng kurso noong araw na iyon at ipinaliwanag ang tungkol sa The Ancient Arts of Confinement, ang tinatawag na seduction na gumagamit ng incantations kasabay ng hand seals para ma-project ang spiritual na pilitin ng ibang tao na maging mga tagahanga mo sila. Nang marinig ito, tila hindi mapakali si Sun Rong sa takot na mahuli gamit ang pamamaraang ito. Sinabi ng guro na libu-libong taon na ang nakalilipas, tinawag ng isang immortal ang kanyang sarili na Little Wise Guy, na siya rin ang unang nagsanay ng Art of Confinement, ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga regalo at pagbigkas ng ilang mga spells. Samantala, upang maging malaya sa impluwensya ng pamamaraan ay nangangailangan ng napakalaking kapangyarihan o patayin ang taong gumagamit ng pamamaraan. Matapos makinig sa paliwanag ng guro, napagtanto ni Wang Ling na ginawa ni Sun Rong ang Art of Confinement technique sa kanilang mga kaklase. Gayunpaman, kahit na natanggap ni Wang Ling ang regalo ni Sun Rong, hindi siya nasangkot sa pamamaraan dahil ibinigay niya ang gintong tableta bilang pagpapahayag ng pasasalamat. Si Sun Rong, na nagkamali sa interpretasyon ng senyas ng kamay ni Wang Ling, ay nilamon ang gininto ang tableta, na naging sanhi ng pagbaba ng lakas ng kanyang cultivation kaya nawala ang spell, at ang mga disipulo ay bumalik sa kanilang buong katinoan. Habang bumababa ng husto ang kanyang lakas, naramdaman ni Sun Rong na nanghina ang kanyang katawan kaya muntik na siyang matumbo nang tumayo siya mula sa kanyang upuan. Sa kabutihang palad, mabilis na tinulungan ni Wang Ling si Sun Rong upang hindi siya mahulog sa sahig. Ngunit pagkatapos, binitawan ni Wang Ling ang pagkakahawak niya kay Sun Rong at ginawa ang incantation ng Art of Confinement technique sa utos ng guro.
Pagkatapos ng klase, agad na ginanap ang halalan para sa class president at si Chen Chao ay nahalal bilang class president. Pagkatapos ng klase, tila nakipag-ugnayan ng guro sa isang lalaki at nakipag-usap tungkol kay Wang Ling. Ikinukwento pala ng guro si Wang Ling kay Zhu Yi. Mukhang naiinis pa rin si Sun Rong sa gabi dahil hindi siya naging class president. Gayunpaman, biglang naisip ni Sun Rong si Wang Ling dahil talagang nasa ilalim siya ng impluwensya ng The Art of Confinement spell na ginawa ni Wang Ling kanina. Kinabukasan, ang mga estudyante ng elite class ay hiniling na magdala ng mga furnace para sa mga aralin sa alchemy. Si Chen Chao ay mukhang may kumpiyansa dahil dinala niya ang malaking furnace ng kanyang mga ninuno para gumawa ng maraming ginintuang tableta at mapamangha si Sun Rong. Sa kabilang banda, si Wang Ling na napagtanto na si Sun Rong ay nasa ilalim pa rin ng impluwensya ng The Art of Confinement spell, pagkatapos ay pinalaya siya mula sa spell, ngunit ito ay naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ng lahat at si Sun Rong ay naging labis na nahihiya. Sa klase ng alchemy, ipinaliwanag ni Pan Shenchong kung paano gawin ang ginintuang tableta, at nagsimulang sundan siya ng mga estudyante sa pamamagitan ng paghahanda ng mga kinakailangang sangkap, pagkatapos ay inilagay ang mga ito sa furnace na dala nila. Mukhang nagulat si Gu Hao nang makita si Sun Rong na talagang nagdala ng toaster, habang si Wang Ling naman ay may dala talagang microwave. Gayunpaman, lubos na kumpiyansa si Gu Hao na magagawa niyang i-refine ang perpektong ginintuang tableta gamit ang furnace na pinaghirapan niyang makuha. Sa kabilang banda, napagtanto ng Devil Frog na ngayon ay nasa anyo na ng isang aso, na ang furnace ni Gu Hao ay talagang isang mahalagang espiritu kaya balak niyang kainin ito. Kasabay nito, ang furnace ni Chen Chao ay sumabog dahil sa maling paraan ng pag-aapoy. Si Chen Chao, na natatakot na mapag-alitan ng kanyang ama, pagkatapos ay tumakbo palabas ng silid-aralan na umiiyak. Dahil aabutin ng 7 oras ang pagluluto ng golden peel sa furnace, hiniling ni Pan Shenchong sa mga disipulo na maghintay sa labas. Pagkalabas ng lahat sa silid, agad na nilamon ng Devil Frog ang furnace ni Gu Hao. Ngunit ang kanyang aksyon ay nahuli ni Wang Ling na pagkatapos ay hinabol siya at nagawang mahuli. Samantala, si Chen Chao, na tumatakbo sa paligid ng field, ay naalala ang kanyang pangako sa kanyang ama na makakuha ng perpektong marka sa kanyang mga aralin sa paggawa ng mga ginintuang tableta. Pagkatapos noon, si Gu Hao, na nakakita kay Wang Ling na bitbit ang furnace, ay hindi naintindihan at humingi ng paliwanag habang nakatutok sa kanya ang baril na puno ng lason na likido. Sa kabilang banda, si Chen Chao, na bigo, ay naging napakahina na ang kanyang katawan ay sinapian ng demonyo. Nang hahanapin na sana ni Chen Chao ang kinaroroonan ni Sun Rong, nakita niya sina Wang Ling at Gu Hao, na hindi sinasadyang naputok ang lasong likido sa bibig ni Chen Chao. Pagkatapos ay nawala ng malay si Chen Chao. Nakonsensya, sinubukan ni Gu Hao na gumawa ng antidote at humingi ng tulong kay Wang Ling bago pa malaman ng kanilang guro. Samantalang madaling mapagaling ni Wang Ling si Chen Chao sa kanyang lakas. Sa maikling kwento, nagawa ni Gu Hao at Wang Ling ang isang antidote pill na may kaunting tulong mula sa Devil Frog. Gayunpaman, dahil malapit nang bumalik sa silid ang kanilang guro at mga kaklase, hiniling ni Gu Hao kay Wang Ling na ayusin ang mga gamit, habang sinusubukan niyang pabagalin ang mga ito. Nang siyasatin ni Pan Shenchong ang furnace ni Gu Hao, laking gulat niya na matagumpay na nagawa ni Gu Hao ang gintong tableta. Naisip ni Gu Hao na nagsakripisyo si Wang Ling para sa kanya sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanyang ginintuang tableta, at agad siyang naantig. Kahit na walang ginawa si Wang Ling, nagawa ni Gu Hao ang golden peel. Samantala, itinago ni Wang Ling si Chen Chao na wala pa ring malay, sa loob ng kanyang malaking furnace. Pagkatapos noon, si Chen Chao na nagising na, ay napansin ang presensya ni Gu Hao at Wang Ling sa kanyang tabi. Tila naayos na nila ang malaking furnace ni Chen Chao sa tulong ng Devil Frog. Agad na napaluha si Chen Chao matapos mapagtantong si Wang Ling ang naging napakabuti sa kanya. Tingid sa kanilang tatlo, tila pinagmamasdan sila ni Zhu Yi at Master Wang mula sa malayo. Pagkalipas ng ilang araw, habang nasa paaralan, kumpiyansa na nilapitan ni Sun Rong si Wang Ling at inanyayahan siyang makipag-date sa kanya. Gayunpaman, hindi tumugon si Wang Ling sa mga salita ni Sun Rong dahil ang kanyang atensyon ay nakatuon sa 2 taong nakamaskara na nanunood sa kanila mula sa malayo, na tila nagplanong patayin si Sun Rong. Dahil walang sinabi si Wang Ling, nagkamali si Sun Rong at naisip niyang pumayag si Wang Ling na makipag-date sa kanya. Kumalat agad sa social media ang balitang closeness ni Sun Rong at Wang Ling at alam ng lahat, kasama na ang nakamaskara na gang leader na gustong pumatay kay Sun Rong. Ang pinuno, na lumabas na isang babae na nagngangalang Jiang Liuying, ay inutusan ang kanyang mga tauhan na umatras at nag-isip ng ibang paraan upang patayin si Sun Rong. Pagkatapos nito, hinilingan si Wang Ling na makipagkita kay Zhu Yi, kung saan nakiusap si Zhu Yi sa kanya na maging kanyang guro. Ngunit pagkatapos, ginamit ni Wang Ling ang kanyang kapangyarihan upang burahin ang alaala ni Zhu Yi dahil magiging napakahirap kung kailangan niyang turuan ang isang tao, lalo na kung ang taong iyon ay isang bayani ng Washu. Sa madaling sabi, napilitan si Wang Ling na sumunod sa kahilingan ni Sun Rong na makipag-date sa kanya dahil pumunta siya sa kanyang bahay at nagawang hikayatin ang kanyang mga magulang gamit ang isang marangyang regalo.
Pagkatapos ay dinala ni Sunrong si Wang Ling sa playground, kung saan inupahan niya ang buong lugar ng playground upang mas malayang makipag-date kay Wang Ling. Inutusan pa ni Sunrong ang lahat ng kanyang mga bodyguard na umalis dahil sigurado siyang aalagaan siya ni Wang Ling. Tingid sa kanilang kaalaman ay naroon na ang nakamaskarang assassin gang at agad na naglunsad ng kanilang aksyon. Ngunit madaling napipigilan ni Wang Ling ang isang pagtatangkang pagpatay kay Sunrong, kaya halos gusto ng mga assassin na sumuko dahil palagi silang bigo. Ngunit pagkatapos, nagawa nilang ma-corner sina Sunrong at Wang Ling sa Windmill Arena. Dahil handang isakripisyo ni Sunrong ang sarili para protektahan siya, walang pagpipilian si Wang Ling kundi ipakita ang kanyang lakas sa harap ni Sunrong. Matapos matagumpay na maalis ang mga nakamaskara na assassin, hiniling ni Wang Ling kay Sunrong na ipangako na ilihim sa sinuman ang kanyang dakilang kapangyarihan upang hindi na niya burahin ang mga alaala ni Sunrong. Sa kabilang banda, si Zui na nandoon din para bantayan si Wang Ling, ay tila gamaan ang loob na nagawa ni Wang Ling na alisin ang banta ng panganib sa kaligtasan ni Sunrong. Samantala, ang mga nakamaskarang assassin na lumabas na mga miyembro ng Shadow Faction, ang pinakarespetadong organisasyon ng assassin sa mundo ng krimen, ay pinarurusahan ng kanilang pinuno dahil sa hindi pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Kinabukasan sa paaralan, hindi talaga maalala ni Sunrong na na-corner siya at si Wang Ling ng mga nakamaskarang assassin nang sila ay nagde-date. Pagkatapos ay sinabi ni Zui sa kanya na siya at ang Magic Squad ay lihim na tumalo sa mga nakamaskara na assassin, upang malayang makapag-date sina Sunrong at Wang Ling. Pagkatapos ay sinabi ni Zui kay Sunrong na siya ay tina-target pa rin ng Shadow Faction, kaya dagdagan niya ang seguridad sa paaralan sa pamamagitan ng pagtatalaga ng isang espesyal na unit ng puwersa na magbabantay sa mga gate ng paaralan. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Zui sa ama ni Sunrong na nagpadala ng mga elite na sinanay na bodyguard na magpapanatiling ligtas kay Sunrong sa loob ng gusali ng paaralan. Hindi lang iyon, ngunit inatasan din ni Zui ang Magic Squad na magpatrolya sa himpapawid upang asahan ang mga pag-atake ng sniper mula sa malayo at posibleng pag-atake mula sa himpapawid. Upang makumpleto ang seguridad laban kay Sunrong, hiniling ni Zui sina Sunrong at Wang Ling na magtago sa isang silid na nilagyan ng protective spell upang hindi makapasok ang sinuman doon. Sa loob ng silid, sina Sunrong at Wang Ling ay sinamahan ni Chen Chao at Gu Hao at Master Wang na magsisilbing bodyguard nila. Gayunpaman, ipinadala ng Shadow Faction ang pinakamahusay na pangkat ng mga assassin upang makalusot sa gusali ng paaralan. Ang isa sa kanila ay isang lalaking nagngangalang Shufeng, na nagawang patumbahin ang buong hukbo ng mga gwardya sa gate ng paaralan at sa bakuran ng paaralan. Dahil alam niyang naparalisa ang mga tropang bantay, agad na kumilos si Zui sa pamamagitan ng pagpapadala ng isa pang hukbo. Samantala, isa pang miyembro ng Shadow Faction, isang lalaking nagngangalang Shu Ying, ang nakalusot sa gusali ng paaralan at napabagsak ang lahat ng bodyguard ni Sunrong. Ngunit pagkatapos, si Shu Ying na isang eksperto sa lason, ay nagulat sa pag-atake ni Master Wang. Sa kabilang banda, nagpadala rin ang Shadow Faction ng pinakamagaling nitong assassin, isang lalaking nagngangalang Xin Jian, na nagawang ganap na itago ang sarili at mawala sa paningin ng iba. Nagawa ni Xin Jian na linlangin ang Magic Squad team na nagpapatrolya sa himpapawid at iniipon ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang sirain ang protection na spell na nagselyo sa silid kung nasaan si Sunrong. Samantala sa silid, si Wang Ling ay nanalo sa isang kaganapan at ginantimpalaan ng isang malaking kahon na naglalaman ng kanyang paboritong merienda. Sa ibang lugar, si Master Wang ay nasangkot sa isang matinding labanan laban kay Shu Ying. Gayunpaman, nagawang malampasan ni Master Wang si Shu Ying sa kanyang lakas, kaya nagpa siya si Shu Ying na tumakas sa laban sa pamamagitan ng panlilinlang kay Master Wang. Ngunit pagkatapos, hindi sinasadyang napabagsak ni Wang Ling si Shu Ying nang lalabas na sana siya para kunin ang kanyang order, kaya nahuli ni Master Wang si Shu Ying. Samantala sa bakuran ng paaralan, si Shufeng ay bumangga sa Devil Frog. Sa pag-aakalang ang Devil Frog ay isang kaibig-ibig na ordinaryong aso, nilapitan siya ni Shufeng nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, pagkatapos ay kinagat ng Devil Frog ang kamay ni Shufeng at hinigop ang kanyang espiritual na kapangyarihan, na naging dahilan upang maging mahina si Shufeng at maging isang matandang lalaki na madaling talunin ng Devil Frog. Bumalik ang eksena kay Wang Ling. Nang dadalhin na sana niya ang order niya sa labas, napansin niya ang presensya ni Xin Jian na invisibility mode. Pagkatapos ay sinabi ni Wang Ling kay Xin Jian na ang planong pagpatay laban kay Sunrong ay nabigo dahil ang lahat ng kanyang mga kasama ay natalo na. Nang marinig ito, galit na galit si Xin Jian. Lalo na't nakikita siya ni Wang Ling kahit nasa invisibility mode siya. Pagkatapos ay pinalo ni Xin Jian ang kanyang malaking martilyo na may napakalaking espiritual na enerhiya kay Wang Ling. Kahit na nagdulot ito ng napakalaking pagsabog ng liwanag, si Wang Ling ay hindi naapektuhan, at si Xin Jian ang malubhang nasugatan. Hindi nagtagal, lumitaw si Zui doon at agad na lumikha si Wang Ling ng isang maling alaala para kay Zui, ibig sabihin, sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng taong tumalo kay Xin Jian. Pagkatapos noon, nagpanggap si Wang Ling na nasugatan upang walang maghinala sa kanya. Samantala, si Sunrong, na nagpanik dahil inakala niyang si Wang Ling ay malubhang nasugatan,
pagkatapos ay nagpadala ng mga sopistikadong kasangkapan sa bahay ni Wang Ling upang pabilisin ang kanyang proseso ng paggaling. Gayunpaman, ang ina ni Wang Ling, na nalaman na si Wang Ling ay nagpapanggap lamang na may sakit, pagkatapos ay nagtanong kung kailan babalik sa paaralan ang kanyang anak. Hindi nagtagal, pumunta sina Sun Rong, Chen Chao, Gu Hao, at ang Devil Frog sa bahay ni Wang Ling upang makita siya. Dahil pinaplano ni Sun Rong na turukan si Wang Ling ng stamina-enhancing fluid, sa wakas ay tumigil na siya sa pagpapanggap na may sakit at sinabing gumaling na siya. Pagkatapos ay sinabi ni Chen Chao sa kanyang mga kaibigan na binigyan siya ni Master Wang ng isang espesyal na bracelet na maaaring masukat ang espiritual na lakas ng isang tao at sinabihan siyang ibigay ito kay Wang Ling. Pagkatapos ay nagpractice si Chen Chao sa paggawa ng espiritual na bracelet sa harap ng kanyang mga kaibigan at ipinaliwanag na ang bracelet ay maaaring sumukat ng napakalaking espiritual na kapangyarihan. Sa ibang lugar, sinukat ng isang grupo ng mga estudyante mula sa Faction 59 High School ang kanilang espiritual na lakas gamit ang parehong bracelet. Isang estudyanteng nagngangalang Tang Jingzhe ang nakamit ang pinakamataas na espiritual na power point at nauna sa listahan ng mga disciples ng cultivation school na nakakalat sa buong bansa. Dahil dito, si Tang Jingzhe at ang mga estudyante sa kanyang paaralan ay lubos na nagtitiwala na sila ay mananalo sa spiritual sword competition na gaganapin sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, nabahala si Tang Jingzhe at ang kanyang grupo nang makuha ni Sun Rong ang pangalawang pwesto na may mga puntos ng lakas na hindi gaanong naiiba kay Tang Jingzhe. Samantala, si Wang Ling, na nadama na na-corner sa patuloy na pagnanasa ni Sun Rong para sa isang iniksyon, sa wakas ay hindi napigil ang gamitin ang bracelet at gugulin ang kanyang lakas. Ngunit sa nangyari, kahit na ginugol lamang ni Wang Ling ang isang kislap ng kanyang lakas, nagawa niyang lumikha ng isang espiritual na globo ng enerhiya na lampas sa laki ng Earth, kaya kinailangan itong dalhin ni Wang Ling sa kalawakan. Gayunpaman, na-detect ng bracelet ang presensya ng energy ball at nagpakita ng null, na resulta sa lakas ni Wang Ling, na nangangahulugan na ang kanyang lakas ay lumampas sa value limit sa system. Bilang resulta, agad na inokupahan ni Wang Ling ang nangungunang ranggo at inilipat si Tang Jingzhe sa pangalawang pwesto. Si Tang Jingzhe at ang kanyang mga kaibigan na nakakaalam tungkol dito ay nagtaka tungkol kay Wang Ling at kung bakit niya nagawang sakupin ang nangungunang ranggo kahit na ang kanyang lakas ay null. Ang isa sa mga kaibigan ni Tang Jingzhe, isang batang babae na nagngangalang Xiaobei, ay naghinala na may nangyaring mali sa sistema. Dahil sa ayaw niyang maging sentro ng atensyon pagkatapos manguna sa ranggo, humingi ng tulong si Wang Ling kay Gu Hao sa paghack ng sistema ng cultivation school at pagbabago ng kanyang mga marka. Sumang-ayon dito si Gu Hao dahil naisip din niyang nagkaroon ng pagkakamali sa sistema ng pagmamarka. Sa ibang lugar, hiniling ni Tang Jingzhe ang tulong ni Xiaobei na gawin din ito, upang matukoy kung nagkaroon ng pagkakamali sa sistema na naglagay kay Wang Ling sa unang pwesto. Gayunpaman, wala silang nakitang anumang bagay, na nagpapahiwatig na ang sistema ay tinasa ng tama ang lakas ni Wang Ling, na ang lakas ni Wang Ling ay talagang hindi nasusukat dahil maaaring ito ay napakahusay. Ngunit hindi lang ito pinaniwalaan ni Tang Jingzhe. Napagtanto ni Xiaobei na may naghack din sa database system at sinubukang baguhin ang kanilang mga value. Sa kabilang banda, nakita ni Gu Hao na nakapag-hack sa system ang database ni Tang Jingzhe. Naisip ni Gu Hao si Tang Jingzhe, na aktwal na nag-aral sa parehong paaralan niya. Noong babaguhin na niya ang grade ni Wang Ling, aksidenteng na-activate ni Gu Hao ang warning alarm sa system, kaya kinailangan niyang umalis doon bago malaman ng school board. Sa huli, hindi napalitan ni Gu Hao ang score ni Wang Ling at nanatili siya sa unang pwesto. Sa ibang lugar, si Tang Jingzhe ay natuklasan ng kanyang iba pang mga kaibigan na siya ay naghahack ng system kasama si Xiaobei. Pagkatapos ay kinutya nila si Tang Jingzhe sa pag-aakalang babaguhin niya ang kanyang mga marka. Pagkatapos ay sinabihan ni Xiaobei si Tang Jingzhe na maghanda para sa spiritual sword competition sa susunod na buwan, kung saan maaari nilang harapin sina Wang Ling at Sun Rong mula sa top ng 60 faction. Kinabukasan, pinag-usapan ni Pan Shenchong at Master Wang si Wang Ling na nakakuha ng pinakamataas na ranggo, kahit na palaging mababa ang kanyang mga marka sa lahat ng asignatura. Ipinaliwanag ni Master Wang na sina Wang Ling at Sun Rong ay papasok sa spiritual sword competition dahil sila ay nasa top 10. Hindi lang iyon, lalaban din ang Faction 60 sa Faction 59 sa unang round ng kompetisyon. Mula sa 24 na laban-laban sa Faction 59, ang kanilang paaralan ay dumanas ng 23 talo at isang tabla, kung saan nakuha ang draw matapos silang makuha ni Zuyi sa isang tabla. Gayunpaman, sa kompetisyong ito, tila tiwala si Zuyi sa lakas ng kanyang mga disipulo. Sa ibang lugar, si Tang Jingzhe at ang mga disipulo ng Faction 59 High School ay nagsasanay para sa kompetisyon. Dahil ang kanilang paaralan ay isa sa pinakamalakas na cultivation school sa buong bansa, si Tang Jingzhe noon ay tila tiwala na kaya niyang manalo sa kompetisyon. Sinabi ni Tang Jingzhe sa isang babaeng reporter na nag-interview sa kanya na inaabangan niya ang laban kay Sun Rong, ang tagapagmana ng isang sikat na kumpanya. Nang tanungin ng reporter ang tungkol kay Wang Ling, sinabi ni Tang Jingzhe na umaasa siyang talagang malakas si Wang Ling dahil nagawa niyang mag-rank first.
Samantala, tila matatag na tinanggihan ni Pan Shenchong ang plano ni Master Wang at Zhu Yi na i-enroll sina Wang Ling, Sun Rong, Chen Chao at Gu Hao sa spiritual sword competition dahil silang apat ay mga junior disciples. Gayunpaman, sinabi ni Master Wang na ang halaga ng kanilang espiritual na kapangyarihan ay mas mataas kaysa sa mga senior na estudyante sa kanilang klase. Gayunpaman, kulang pa rin sila ng isa pang kalahok dahil ang kinakailangan para makapasok sa kompetisyon ay isang pangkat ng 5 kalahok ang kinakailangan. Pinlano ni Master Wang at Zhu Yi ang lahat sa pamamagitan ng pagsasama kay Devil Frog bilang ika-5 kalahok. Ito ay lumabas na walang mga espesyal na alituntunin laban sa mga espiritual na hayop mula sa pagsali sa spiritual sword competition, upang makapasok ang Devil Frog. Habang sinusuotan ng bracelet ni Zhu Yi para sukatin ang espiritual na lakas ng Devil Frog, nirehistro ni Master Wang ang Devil Frog sa ilalim ng pangalang Erha para makapasok sa kompetisyon. Binulungan ni Zhu Yi ang Devil Frog na bibitawan niya ang mga tanikala na pumipigil sa kanya kapag nanalo ang kanilang paaralan sa kompetisyon. Ang espiritual na lakas ng Devil Frog ay aktwal na umabot sa 5,000 kaya nagawa niyang pumangalawa at naabutan si Tang Jingzhe. Nang makita ito, muling nakatanggap ng insulto si Tang Jingzhe mula sa kanyang mga kaeskwela dahil sa pagkatalo sa isang aso. Sa gabi, nang si Wang Ling at ang kanyang mga kaibigan ay gumagawa ng kani-kanilang aktibidad sa bahay, sabay-sabay silang nakipag-ugnayan sa kanila ni Master Wang. Ipinaalam niya sa kanila na silang apat ay sasali sa spiritual sword competition kasama ang Devil Frog. Sa makatuwid, hiniling ni Master Wang sa kanilang lahat na maghanda ng espada na gagamitin sa kompetisyon. Ipinakita ni Chen Chao ang espada ni Lin Chao na pinanday ng kanyang ama mula noong siya ay isilang. Samantala, ipinakita sa kanya ni Gu Hao ang espada na gawa sa mga ngipin ng Night Demon Tiger na mayroon siya sa loob ng 8 taon. Gayunpaman, ang espada ni Chen Chao o ang espada ni Gu Hao ay hindi pa nagpapakita ng espiritu ng espada. Pagkatapos noon, ipinakita ni Sun Rong ang kanyang espada na tinatawag na Ocean, kung saan ang espada ay naglabas na ng Sea Blue Spirit. Ipinaliwanag ni Sun Rong na ang kanyang pamilya ay gumawa ng 13 Ocean Sword kung sakaling mawala ang kanyang espada. Na parang ayaw matalo sa iba, ipinakita ng Devil Frog ang kanyang espada. Pagkatapos ay hiniling ni Master Wang sa mga disipulo na maging matyaga sa pagsasanay ng kanilang mga Spirit Sword dahil ang pagmaster nito ay may ilang yugto. Para doon, ang unang bagay na kailangan nilang gawin ay magtatag ng magandang relasyon sa kanilang espiritu ng espada. Samantala sa ibang lugar, pinuntahan ni Tang Jingzhe ang kanyang principal, isang babaeng nagngangalang Shi, upang humingi ng permiso na isama ang isang binata na nagngangalang He Bufeng sa kanyang koponan upang labanan ang Faction 60. Si He Bufeng ay isang delinkwenteng estudyante sa paaralan, ngunit taglay niya ang napakalakas na lakas at nakakatakot na kalikasan. Sa kabilang banda, nag-aatubili si Wang Ling na lumahok sa kompetisyon dahil ayaw niyang lumaki ang kanyang dakilang kapangyarihan at magdulot ng malawakang panik. Gayunpaman, matapos malaman na itinuturing ng kanyang mga kaibigan at guro na napakahalaga ng kompetisyon, hindi napigilan ni Wang Ling na lumahok. Nang bumaba si Wang Ling para kunin ang kanyang Spirit Sword, nakita niya ang isang broadcast sa telebisyon na nag-uulat ng isang ambush ng Riot Squad at ng Magic Squad team sa headquarters ng Shadow Faction. Napabagsak nila ang ilan sa mga miyembro ng Shadow Faction na nagbabantay sa ibabang palapag habang patuloy ang matinding labanan. Kasabay nito, dumating si Zhu Yi sa pinangyarihan at kumpiyansang sinabi sa mga mamamahayag na tatalunan niya ang pinuno ng Shadow Faction at buwagin ang grupong kriminal. Samantala, si Zhang Liuling na nakakita ng news broadcast sa telebisyon ay tila naiinis na minamaliit siya ni Zhu Yi. Bumalik kay Wang Ling pagkatapos ay tumungo siya sa attic para kunin ang kanyang Spirit Sword. Kinabukasan, nagtipon si Wang Ling at ang kanyang mga kaibigan sa harap ng paaralan upang maghanda para sa 5 araw na kompetisyon. Mababa ang tingin nina Chen Chao at Gu Hao sa maliit na espada ni Wang Ling. Gayunpaman, napagtanto ng Devil Frog na ang espada ay nagtataglay ng napakalaking espiritual na kapangyarihan. Nang dumating si Zhu Yi at ang mga guro, tinanong nila kung bakit walang dala si Wang Ling. Tila sinadya ni Wang Ling na huwag lumahok sa kompetisyon sa pamamagitan ng pagpapanggap na sumasakit ang tiyan, kaya hindi siya nagdala ng anumang kagamitan tulad ng iba pa niyang mga kaibigan. Hindi nagtagal, dumating ang isang miyembro ng pangkat ng Magic Squad upang makita si Zhu Yi at may ibinulong sa kanya. Pagkatapos ay umalis si Zhu Yi, at sinabihan silang lahat na magtungo sa Faction 59 High School. Nakatanggap si Zhu Yi ng balita na ang pinuno ng Shadow Faction ay nahuli. Gayunpaman, nang si Zhu Yi at ang kanyang mga tauhan ay tatanungin na ang babae, biglang nagkaroon ng malaking pagsabog at nabunyag na ito ay bitag ni Zhang Liuling na sumusunod kay Sun Rong ng palihim. Pagdating sa Faction 59 High School, sina Wang Ling at ang iba pang mga estudyante ay sinalubong ng principal na si Master Shi. Tila may personal na sama ng loob si Master Shi kay Pan Shenchong dahil sa sandaling magkita ang dalawang babae, ang aura ng tunggalian sa pagitan nila ay napakalinaw. Binitiwan ni Master Shi ang Faction 60, na sa tingin niya ay umaasa lamang sa kayamanan ni Sun Rong para mapunan ang kakulangan sa kanilang budget sa paaralan.
Gayunpaman, gumanti si Pan Shenchong sa pagsasabi na si Master Shi ay handang gawin ang lahat para hikayatin si Sun Rong na pumunta sa Faction 59. Agad na nakilala ni Pan Shenchong ang isa sa mga kalahok mula sa Faction 59 team na naging delinkwenteng estudyante. Madalas siyang nagkakaproblema sa mga pulis dahil sa paggawa ng mga karahasan na nagbabanta sa kaligtasan ng publiko. Ngunit pagkatapos, si Master Shi ay biglang naglunsad ng isang pag-atake kay Wang Ling upang sukatin ang kanyang espiritual na kapangyarihan, at kung gaano ang pagkagulat ni Master Shi nang malaman niya na si Wang Ling ay may mababang marka. Si Wang Ling, na nag-isip ng paraan para humanap ng dahilan para magkunwaring may sakit at hindi pumasok sa kompetisyon, sa wakas ay sinamantala ang sandaling iyon. Ngunit tila, ang pag-atake ni Master Shi ay nasira ang mystical seal sa kanyang leeg kaya hindi niya sinasadyang naglabas ng kaunti ng kanyang lakas na pagkatapos ay nabigla sa lahat ng may napakalakas na pagsabog ng espiritual na kapangyarihan. Posible ito dahil ang espiritual na enerhiya ng Sword Spirit na pinangalan ng Jinke, na napakabigat, ay nagdulot ng kaunting pinsala sa selyo sa batok ni Wang Ling, at ang pag-atake ni Master Shi ay ganap na nasira ang selyo. Kung papayagang magpatuloy, hindi makokontrol ni Wang Ling ang kanyang dakilang kapangyarihan at sa halip ay ilagay sa panganib ang buong universe. Nang makita ang nakakagulat na kalagayan ni Wang Ling, si Sun Rong ay nairita at pinagalitan si Master Shi. Samantala, ipinalagay ni Tang Jingzhe na si He Bufeng ang naging sanhi ng marahas na pagsabog ng espiritual na enerhiya. Sa kabilang banda, si Zhang Liuling ay nakatanggap ng balita na ang kanyang planong patayin si Zhu Yi at ang lahat ng kanyang mga tauhan ay nabigo, dahil nagawa ni Zhu Yi na pigilan ang bomba. Nang makitang labis na nagmamalasakit si Sun Rong kay Wang Ling, tila nakaisip si Zhang Liuling ng isa pang ideya para tapusin ang kanilang misyon na patayin si Sun Rong. Si Wang Ling, na nagpanggap na may sakit, ay dinala sa lugar ng paaralan para gamutin. Si Sun Rong, na gustong sumama sa kanya, ay biglang pinigilan ni Tang Jingzhe. Si He Bufeng, na nagmamasid sa kanila mula sa bubong ng paaralan, pagkatapos ay naglunsad ng pag-atake kay Wang Ling, na agad siyang sinunog. Sa kabutihang palad, agad na kumilos si Master Shi upang mabigyan ng paunang lunas si Wang Ling. Lalong nagalit si Sun Rong nang makita ito. Pagkatapos ay binunot niya ang espada na Ocean at itinutok ito kay Tang Jingzhe, sinabing ayaw niyang sumali sa Faction 59 dahil palagi silang nanloloko. Agad na namagitan si Master Wang kina Sun Rong at Tang Jingzhe, na sinabi kay Sun Rong na ang mga kalahok ay ipinagbabawal na gumamit ng mga espada sa labas ng arena. Pagkatapos ay hiniling ni Master Shi ang kanyang mga disipulo, pati na rin ang koponan mula sa Faction 60 na magtungo sa training ground upang maghanda para sa kanilang laban. Sa kabilang banda, tila ginamit ni Wang Ling ang kanyang lakas para makatakas mula sa infirmary. Dahil doon, nasira ang selyo at pinipilit ni Wang Ling ang kanyang sarili na gamitin ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Kung gayon ay tiyak na ang selyo ay mawawasak kasama ang buong universe dahil sa lubhang kapangyarihan ni Wang Ling. Sa makatuwid, nakipag-ugnayan si Wang Ling sa kanyang ama at hiniling na pumunta sa Faction 59 High School para ayusin ang selyo na pumipigil sa kanyang dakilang kapangyarihan. Nang marinig ang banta na maaaring ilagay sa panganib ang buhay ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa universe, ang ama ni Wang Ling ay nagmadaling pumunta doon upang maiwasan ang isang sakuna na mangyari. Paglingon sa training ground, ipinaliwanag ni Master Shi ang mga patakaran ng spiritual sword competition, kung saan sa arena, mayroong 5 altar. Metal, kahoy, lupa, tubig, at apoy. Ang mga kalahok ay kinakailangang isaksak ang kanilang mga espada sa 5 altar. Kapag ang isang espiritong espada ay naipit sa altar, ang espiritual na kapangyarihan nito ay automatikong masusukat. Ang koponan na umabot sa 100 puntos sa laban ay agad na idedeklarang panalo. Pagkatapos ay sinabi ni Tang Jingzhe sa pangkat ng Faction 60 na 4 na lamang sila ngayon at madi-disqualify kapag nagsimula ang aktwal na laban. Sinabi ni Gu Hao na 4 na tao lang din ang pangkat ng Faction 59. Gayunpaman, hindi nagtagal, biglang lumitaw si He Bufeng at agad na lumapit kay Sun Rong habang inalok siya ng rosas. Pagkatapos ay nag-alok si He Bufeng na sumali sa pangkat ng Faction 60 dahil kulang sila sa mga miyembro. Nang marinig ito, nagalit si Master Shi at naisip na malapit nang magdepekto si He Bufeng. Dahil patuloy na sinisikap ni He Bufeng na inisin si Sun Rong, inatake siya ni Chen Chao. Ngunit si Chen Chao ay madaling natalo niya. Si Chen Chao, na hindi sumusuko at napakadamdamin, ay tinutumbok noon ni He Bufeng, na may kakilakilabot na lakas hanggang sa mawalan ng braso si Chen Chao dahil sa kanyang pakikipaglaban kay He Bufeng, naganap na hindi balanse. Kasabay nito, lumitaw si Wang Ling doon, iniligtas si Chen Chao, at ibinalik ang kanyang braso gamit ang Restoration Magic. Gayunpaman, dahil ginamit ni Wang Ling ang kanyang espiritual na kapangyarihan, maging ang selyo sa likod ng kanyang leeg ay nasa bingit ng pagkawasak, at gayon din ang buong universe. Si Master Wang na nagmamasid sa laban ni He Bufeng ay nagpasya na gumamit siya ng negatibong enerhiya para lumaban. Kung ang kanyang negatibong enerhiya ay nakipag-ugnayan sa espiritual na kapangyarihan ng ibang tao, kung gayon ang negatibong enerhiya ay maaaring sirain ang espiritual na kapangyarihan ng isang tao, kahit napawiin ang katawan ng gumagamit.
Dahil sinanay ni He Bufeng ang kanyang lakas sa loob ng napakaraming taon, ang kanyang negatibong enerhiya ay naging mas mapanganib. Dahil sa pagdating ni Wang Ling at He Bufeng sa training ground, kumpleto na ang pagbuo ng dalawang koponan at hiniling ni Master Shi na magpahinga silang lahat bago harapin ang kompetisyon na magaganap sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, ang laban ni He Bufeng at Shen Chao ay nasaksihan din ni Zhang Liuying. Samantala, tila alam ni Zui na ang pinuno ng Shadow Faction ay nasa Faction 59 dahil naroon din si Sun Rong. Bumalik ang eksena kay Wang Ling. Nagpasya siyang bumili ng paborito niyang merienda na ibinibenta lamang sa Faction 59 High School at sinabi kay Sun Rong na saglit lang susundan niya sila sa break room. Si Zhang Liuying alam na si Wang Ling ay pupunta sa isang lugar na mag-isa, pagkatapos ay gumawa ng plano para saktan siya. Gayunpaman, bago isagawa ang kanyang plano, nakita siya ni He Bufeng habang sinusundan si Wang Ling. Madaling masabi ni He Bufeng na ang babae ay hindi isang Faction 59 na disipulo, kahit na siya ay nakabalat kayo bilang isang estudyante. Nahulaan din niya ang edad ng babae at kinukutsa siya dahil tumanggi itong makipag-date sa kanya. Si Zhang Liuying na galit na tinawag ni He Bufeng na matandang babae, pagkatapos ay inilapat ang isang matigas na kamao sa mukha ni He Bufeng. Alam na ang babae sa kanyang harapan ay nagtataglay ng matinding lakas, si He Bufeng ay nasa sabik na makipaglaban sa kanya. Ngunit hindi kakayanin ni He Bufeng ang pinuno ng pinakakinatatakutang organisasyong kriminal sa Washu, at madali siyang matatalo sa isang pitik ng daliri. Kasabay nito, hindi sinasadyang lumitaw roon si Wang Ling at nakita si He Bufeng na natalo lang ng isang misteryosong babae. Si Wang Ling ay agad na nahuli ni Zhang Liuying at dinala sa bubong ng gusali ng paaralan kasama si He Bufeng. Pagkatapos ay hiniling ni Zhang Liuying sa isang matandang lalaki na kanyang personal na tsuper na bantayan sina He Bufeng at Wang Ling, habang tinutupad niya ang kanyang planong patayin si Sun Rong, kung saan magpapanggap siya bilang He Bufeng at papatayin si Sun Rong sa panahon ng kompetisyon. Alam na si Zhang Liuying ang pinuno ng Shadow Faction, agad na sinabi ni He Bufeng sa matanda ang tungkol sa kanyang interes na sumali sa Shadow Faction. Inaasahan ng matanda na si He Bufeng ang magsasabi niyan, kaya sinabi niya kay He Bufeng na si Zhang Liuying lamang ang makakasira sa kanilang ugnayan. Isang inis na si He Bufeng pagkatapos ay sinubukang harapin ang matanda sa pamamagitan ng panunuya sa kanya at pagtatanong sa kanyang antas ng espiritual na kapangyarihan. Noong una, walang interes ang matanda sa pagpapakita ng kanyang lakas, ngunit dahil nairita siya ni He Bufeng, ipinakita niya ang kaunti sa kanyang lakas na agad na nagpatigil kay He Bufeng. Napagtanto din ni Wang Ling at ng kanyang espiritual na espada na ang matanda ay hindi basta-basta at nagtataglay ng malaking espiritual na kapangyarihan. Sa kabilang banda, si Zhang Liuying, na nagkunwaring He Bufeng, ay lumapit sa kanila at sinabi sa kanila na si Wang Ling ay kinidnap. Si Zui na naroon na, ay nagkumpirma ng mga katangian ng kidnapper bilang Zhang Liuying. Alam na ang Shadow Faction ay sangkot sa pagkidnap kay Wang Ling, agad na kinuha ng personal bodyguard ni Sun Rong si Sun Rong sa kustodiya dahil ang kanyang kaligtasan ang kanilang pangunahing prioridad. Gayunpaman, si Sun Rong ay hindi lamang nanahimik ng kinidnap si Wang Ling dahil siya ay isang napakahalagang kaibigan sa kanya, kaya determinado siyang iligtas si Wang Ling anuman ang mangyari. Pagkatapos ay hiniling ni Sun Rong sa kanyang mga bantay na huwag maging duwag at ipahiya ang malaking pangalan ng kanyang pamilya, at hiniling sa kanila na lumaban sa kanyang tabi, tulungan siyang iligtas si Wang Ling. Kumanga sa madamdaming espiritu ni Sun Rong, ang kanyang mga bantay at ang kanyang mga kasama ay namangha sa kanya at nagpas siyang makipaglaban kasama niya. Si Sun Rong at ang kanyang mga bodyguard ay sumugod sa lumang gusali ng paaralan kung saan si Wang Ling ay hawak ng Shadow Faction Gang. Dahil alam niyang malapit na siyang salakayin ng pag-atake, ginamit ng matanda ang kanyang lakas para butasin ang bubong ng paaralan at itinago ang walang malay na si He Bufeng sa silid-aralan sa ibaba. Pagkatapos nito, hinila ng matanda si Wang Ling sa isang mas mataas na bitayan para makita nila. Nang si Sun Rong at ang kanyang mga bodyguard ay lumaban sa matandang lalaki, si Xiao Bei, na nanunood sa kanila mula sa malayo kasama ang kanyang mga kaibigan, pagkatapos ay sinabi kay Tang Jingzhe na kakaiba ang kinikilos ni He Bufeng. Tila napagtanto din yun ni Tang Jingzhe at hiniling kay Xiao Bei na bantayan si He Bufeng. Pagkatapos ay kinuha ng matanda ang kanyang mainstay technique, ang Dragon Cavalry para harapin ang mga pag-atake ng mga bodyguard ni Sun Rong. Gayunpaman, madaling hinarang ni Sun Rong ang pag-atake ng Dragon Cavalry para protektahan ang kanyang mga bantay at lahat ng nasa ibaba. Si Master Wang, na alam kung gaano kahusay ang pamamaraan ng Dragon Cavalry, ay nag-iisip na ang matanda ay hindi ordinaryong tao. Sa kabilang banda, ang ama ni Wang Ling na sa wakas ay dumating sa harap ng mga tarangkahan ng Faction 59 High School ay nakaalam ng isang nangyayaring insidente at mukhang nag-aalala sa takot na ang selyo ni Wang Ling ay tuluyang masira at malipol silang lahat. Pero wala siyang magawa dahil pinagbawalan siyang pumasok ng riot squad na nakatalaga sa pag-secure ng arena. Naalala ng matandang lalaki ng kasama niya si Zhang Liuying na naging kanyang estudyante, habang si Sun Rong ay patuloy na nagpupumiglas sa pag-atake ng Dragon Cavalry. Gayunpaman, nang papatayin na ng matanda si Sun Rong, biglang binalik ni Wang Ling ang oras at agad na iniligtas si Sun Rong. Pagkatapos ay ginamit muli ni Wang Ling si Zui para sa pagtalo sa matanda.
Sa kabilang banda, sinubukan ni Zhang Liuying na patayin si Sun Rong, ngunit ang kanyang pagtatangka ay napigilan ng mga bodyguard ni Sun Rong. Sa maikling kwento, sa wakas ay nailigtas si Wang Ling at ligtas na muli ang mga bagay, kaya ayon sa mga regulasyon, ang Spiritual Sword Competition ay gaganapin pa rin sa Faction 59 High School. Tinanong si Wang Ling tungkol sa butas sa malapit. Napagtanto na kung hindi matagpuan si He Bufeng ay kakanselahin ang kompetisyon, sinabi ni Wang Ling sa kanila na naroon na ang butas bago ang laban. Tila hiniling ni Wang Ling sa kanyang espiritual na espada, si Jingke, na itago si He Bufeng na wala pa ring malay para hindi siya matagpuan bago magsimula ang kompetisyon. Pagkatapos ay hiniling ni Wang Ling kay Jingke na bantayan si He Bufeng doon at tiyaking hindi siya tatakas. Gayunpaman, ang Spiritual Sword Competition ay sa wakas ay ginanap kinabukasan habang si Zhang Liuying ay nakabalat kayo pa rin bilang He Bufeng upang isagawa ang kanyang plano na patayin si Sun Rong. Hindi napigilan ni Wang Ling na pumasok sa kompetisyon kahit na talagang ayaw niya at malapit nang masira ang kanyang selyo. Sa sandaling pumasok si Wang Ling sa arena, dumating ang kanyang ama upang ibigay ang isang bagong selyo at ilang gininto ang tableta. Si Zhu Yi, na nakakilala sa ama ni Wang Ling, ay pumunta sa kanya at magalang na binati. Pagkatapos ay sinabi ng ama ni Wang Ling kay Zhu Yi ang tungkol sa selyo ni Wang Ling na halos masira, na maaaring malagay sa panganib ang kaligtasan ng universe. Samantala sa arena, alam na ni Xiao Bei kung sino ang nagbabantay sa altar. Ang metal na altar ay binantayan ni Chen Chao, ang water altar ay binantayan ni Sun Rong, at ang fire altar ay binantayan ng Devil Frog, kung saan si He Bufeng ay naroon na upang tambangan ang Devil Frog. Dahil ang pangkat ng Faction 59 ay nasa kanluran, kinumpirma ni Tang Jingzhe na si Wang Ling ay malapit sa kahoy na altar sa silangan. Nang marinig ito, isa sa mga miyembro ng pangkat ng Faction 59, isang binata na nagngangalang Liang Fei, pagkatapos ay sumugod sa kahoy na lugar ng altar upang talunin si Wang Ling at kontrolin ang altar. Samantala, si Gu Hao ay nagtatago sa likod ng isang malaking bato sa ground altar area, kung saan nagtipon ang mga miyembro ng Team 59. Para manalo sa kompetisyon, binalak ni Tang Jingzhe na makabisado ang tatlong altar. Tila nakahinga ng maluwag si Gu Hao nang malaman niyang aalis na si Tang Jingzhe at ang grupo. Ngunit pagkatapos, itinutok ni Tang Jingzhe ang kanyang espada kay Gu Hao, na naging Shinigami puppet na inihanda ni Gu Hao para sa laban. Si Gu Hao, na nagtatago sa kung saan, ay tila nasa sabik matapos mapagtanto na ang pangkat ng Faction 59 ay talagang napakalakas at matalino. Sa pag-aakalang mahihirapan si Wang Ling kung haharapin niya si Liang Fei ng mag-isa, sumugod si Gu Hao para tulungan siya. Samantala, si Chen Chao, batid na ang pangkat ng Faction 59 ay nakontrol ang Earth Altar, ay sumugod sa metal na altar upang ilusok ang kanyang espada. Gayunpaman, hindi na maalaya ni Chen Chao na siya ay nahuli sa bitag ni Xiao Bei na minamaliit siya. Lumalabas na si Xiao Bei ay may kakayahang kontrolin ang ibang tao gamit ang kanyang artificial na invisible barrier net na kayang kontrolin ang nervous system ng sinumang mahuhuli sa lambat. Inakala ng mga gurong nakasaksi nito na napakalupit ng pag-atake. Gayunpaman, hindi nilabag ni Xiao Bei ang mga patakaran kaya nagpatuloy ang kompetisyon. Sa ibang lugar, si Zhang Liuying ay nagbalat kayo bilang si He Bufeng na tila nabigla sa pakikipaglaban sa Devil Frog habang sinisiksip nito ang espiritual na kapangyarihan nito sa tuwing gagawa ito ng pag-atake. Ang pakiramdam na puno ng dami ng espiritual na enerhiya na naabsorb mula kay Zhang Liuying, ang Devil Frog pagkatapos ay umalis at sumugod patungo sa lugar ni Wang Ling. Samantala, si Liang Fei na nakarating na sa kahoy na altar, ay nakita si Wang Ling na nakahiga at inakala niyang patay na siya. Gayunpaman, si Wang Ling ay buhay pa at pagkatapos ay bumangon nang marinig niya ang mga salita ng Devil Frog. Pagkatapos ay naghanda si Liang Fei na maglunsad ng pag-atake kay Wang Ling. Ngunit ang pag-atake ay napigilan ni Gu Hao na dumating doon upang tulungan si Wang Ling. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan nila. Si Sun Rong, na sinusubukang kontrolin ang altar ng tubig, ay biglang nakatanggap ng sorpresang pag-atake mula kay Tang Jingzhe. Ngunit nagawa niyang itaboy siya. Pagkatapos ay tinalakay ni Tang Jingzhe ang relasyon sa pagitan ng kanyang pamilya at ng pamilyang Sun Rong na umiral sa libu-libong taon. Ngunit si Sun Rong ay may galit kay Tang Jingzhe na palaging naglalaro ng marumi upang makamit ang kanyang sariling mga interes. Ang dalawa sa kanila ay nakibahagi sa isang matinding labanan dahil ang bawat isa ay nagtataglay ng espiritu ng espada sa anyo ng isang tao at lubhang kakilakilabot na espiritual na kapangyarihan. Tila kumpiyansa si Tang Jingzhe nang malaman niyang matagumpay na namaster ang metal na altar at ang fire altar, kaya sa pagkakataong ito ang pangkat ng Faction 59 ang nanguna sa laban. Si Tang Jingzhe, na nakakaalam na si He Bufeng ay si Zhang Liuying, ay humiling sa kanya na tulungan siyang harapin si Sun Rong, dahil alam niya na ang layunin ni Zhang Liuying na makalusot sa laban ay ang patayin si Sun Rong. Tinanong ni Sun Rong kung bakit alam ng pangkat ng Faction 59 ang mga galaw ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Tang Jingzhe na maaaring makita ni Xiao Bei ang espiritual na kapangyarihan ng isang tao mula sa malayo, upang malaman niya ang kanilang lokasyon at paggalaw.
Pagkatapos ay naghanda si Sun Rong na salakayin si Tang Jingzhi gamit ang kanyang signature spirit sword technique, Ocean Dance. Gayunpaman, inasahan na ni Tang Jingzhi ang pamamaraan at pagkatapos ay gumawa ng isang blowing snow na galaw upang basagin ang spirit sword technique ni Sun Rong. Gayunpaman, hindi na sure ng loob si Sun Rong at determinado siyang talunin si Tang Jingzhi bago dumating si He Bufeng. Tila nabigla si Sun Rong sa pag-atake ni Tang Jingzhi. Lalo na pagkatapos niyang i-freeze ang tubig sa lawa, na naging dahilan para mahirapan siyang gumalaw. Hindi nagtagal, sa wakas ay dumating doon si He Bufeng at direktang naglunsad ng pag-atake kay Sun Rong. Sa kabutihang palad, naiiwasan ni Sun Rong ang nakamamatay na pag-atake sa tamang oras. Ngunit ang pag-atake ni He Bufeng ay naging mas mahirap para kay Sun Rong na makagalaw kaya siya ngayon ay nasa desperado na posisyon. Kasabay nito, biglang nagkaroon ng marahas na pagsabog ng negatibong enerhiya, na nagawang yumanig sa arena at mapalaya si Sun Rong mula sa bitag ng yelo ni Tang Jingzhi. Habang ang lahat ay mukhang tulala at nagtataka kung ano ang nangyari, sinamantala ni Sun Rong ang pagkakataon upang makatakas mula roon at magtago sa isang lugar. Pagkatapos ay inutusan ni Tang Jingzhi si Jiang Liuying na hanapin ang kinaroroonan ni Sun Rong habang itinutok niya ang kanyang espada sa altar ng tubig. Sinabi ni Tang Jingzhi na wala siyang pakialam sa tunay na pagkakakilanlan ni Jiang Liuying. Sinabi ni Tang Jingzhi na tutulungan niya si Jiang Liuying na makuha ang gusto nito, basta't handa siyang gawin ang sinabi niya. Sa pagdidikit ni Tang Jingzhi ng kanyang espada sa water altar, nagawa ng Faction 59 team na makabisado ang 5 altar at idineklara ang panalo. Ngunit pagkatapos, isang tao mula sa pangkat ng Faction 60 ang nagawang talunin si Liang Fei at kunin ang kahoy na altar mula sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Xiao Bei sa kanyang mga kaibigan na si Liang Fei ay natalo ng kakaiba at misteryoso. Sa kabilang banda, ang mga guro na nanunood ng laban mula sa screen ng monitor ay tila labis na nagulat sa hitsura na kanilang nakita sa kahoy na altar. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa oras kung kailan nakikipaglaban si Liang Fei laban kay Gu Hao. Si Wang Ling, na nakita ang pakikibaka ng kanyang mga kaibigan sa laban, ay naantig at hindi sinasadyang naglabas ng kaunting emosyon, na nagdulot ng selyo ng kapangyarihan na halos nasira. Ang Devil Frog, na nagkataong nandoon din, ay agad na kumilos sa pamamagitan ng pagkagat sa leeg ni Wang Ling upang makuha ang negatibong enerhiya na inilabas ni Wang Ling upang hindi makapinsala sa lahat. Napagtatanto na maaari niyang gamitin ang Devil Frog para pigilin ang kanyang dakilang kapangyarihan, ginamit ni Wang Ling ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang pansamantalang makiisa sa Devil Frog hanggang sa makakuha siya ng bagong selyo. Gayunpaman, binalaan ng Devil Frog si Wang Ling na hindi niya kakayanin ng matagal ang kanyang napakalaking negatibong enerhiya, kaya kailangan nilang manalo sa kompetisyon sa lalong madaling panahon upang makakuha ng bagong selyo si Wang Ling. Si Wang Ling, na nakipagsanib sa Devil Frog, pagkatapos ay binigyan si Liang Fei ng kaunting haplos. Gayunpaman, si Liang Fei ay natangay sa malayo at naramdaman na parang nabangga siya ng isang truck na mabilis na naglalakbay. Si Gu Hao, na nakakita sa lubhang lakas ni Wang Ling, ay tila nasasabik dahil naisip niyang nagising niya ang nakatagong lakas ni Wang Ling. Si Xiao Bei, na nagawang suriin ang sitwasyon, pagkatapos ay sinabi sa kanyang mga kaibigan na si Wang Ling ay sumapi na ngayon sa Devil Frog at nagtataglay ng napakalakas na lakas, na imposible para sa kanila na talunin siya ng isa-isa. Hindi ito tumigil doon. Nagtagumpay din si Wang Ling sa altar ng apoy at nagplanong sakupin ang iba pang mga altar. Nang malaman ito, si Tang Jingzhi ay gumawa ng plano upang manalo sa laban. Pagkatapos ay inutusan ni Tang Jingzhi si Jiang Liuying na bantayan ang altar sa lupa, habang ang isa pang miyembro ng pangkat ng Faction 59, isang binata na nagngangalang Liang Xing, ay muling kukunin ang altar ng apoy. Pagkatapos ay naisip ni Tang Jingzhi kung paano manalo sa laban nang hindi nakaharap ang makapangyarihang Wang Ling. Sa makatuwid, binalak ni Tang Jingzhi na alisin ang lahat ng miyembro ng pangkat ng Faction 60 at iwan si Wang Ling. Pagkatapos nito, hahayaan niya si Wang Ling na habulin sila. Kung siya ay patuloy na gumagalaw at nagtatanggol sa altar ng salit-salit, kung gayon ang pangkat ng Faction 59 ay maaaring manalo sa laban. Sa kabilang banda, mukhang natakot si Xiao Bei dahil papunta si Wang Ling sa kanya, at hindi rin niya makita ang kinaroroonan ni Sun Rong. Pagkatapos ay hiniling ni Tang Jingzhi kay Xiao Bei na salubungin siya sa kahoy na altar. Samantala, sa wakas ay dumating si Wang Ling sa metal na altar at pagkatapos ay ginising ang walang malay na si Chen Chao. Si Chen Chao ay mukhang nagulat nang makita ang hitsura ni Wang Ling na pinagsama ang kanyang sarili sa Devil Frog. Gayunpaman, matapos malaman na nagawa nilang pangunahan ang laban sa pamamagitan ng pagmaster ng 3 setting, mukhang tuwang-tuwa si Chen Chao at niyakap si Wang Ling. Nakakuha ng mga papuri at yakap mula sa kanyang mga kaibigan, hindi namamalayang ngumiti si Wang Ling at tuwang-tuwa si Chen Chao nang makitang nakangiti si Wang Ling sa unang pagkakataon. Gayunpaman, ang pinaka-natutuwa na makita ang mahinang ngiti sa mukha ni Wang Ling ay ang kanyang ama dahil alam ng kanyang ama ang tiyak na dahilan kung bakit laging pinipigilan ni Wang Ling ang kanyang emosyon at damdamin. Tila naantig ang kanyang ama nang sa wakas ay ngumiti si Wang Ling at magkaroon ng mga kaibigan na nag-aalaga sa kanya.
Gayunpaman, ang kanilang kalamangan sa koponan ay hindi nagtagal dahil napilitan si Gu Hao na tumakas mula sa kahoy na altar pagkatapos dumating doon sina Xiaobei at Tang Jingzhe. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Sun Rong sa kanyang mga kaibigan na ang laban sa pagkakataong ito ay hindi maaaring mapanalunan sa pamamagitan ng lakas ng pakikipaglaban ngunit kailangang gumamit ng mga tiyak na taktika upang dominahin ang lahat ng mga altar. Si Sun Rong, na nahulaan na ang plano ni Tang Jingzhe na pilitin si Wang Ling na gamitin ang kanyang lakas at alisin ang iba pang pangkat ng Faction 60, pagkatapos ay gumawa ng diskarte upang talunin ang mga taktika ni Tang Jingzhe. Nang marinig ni Sun Rong na siya ang pinakamahalaga sa kanila, talagang namula si Wang Ling, na lubos na nakakagulat para sa Devil Frog na nakasama sa kanya dahil palagi niyang iniisip na si Wang Ling ay isang malamig na tao. Pagkatapos ay inutusan ni Sun Rong si Chen Chao na ipagtanggol ang metal na altar, habang sinubukan nilang agawin ni Gu Hao ang altar ng apoy. Samantala, pupunta si Wang Ling sa water altar. Dahil ang pagpunta sa fire altar ay kailangang dumaan kay He Bufeng na nagbabantay sa earth altar, pagkatapos ay gumamit ng watermost sina Sun Rong at Gu Hao upang dumaan sa earth altar nang hindi nahuhuli ni He Bufeng. Pagdating sa fire altar, sinubukan ni Gu Hao na gambolain si Liang Xing, habang si Sun Rong ay pumasok at isinaksak ang kanyang espada sa fire altar. Gayunpaman, si Tang Jingzhe na napagtanto na susubukan ni Sun Rong na sakupin ang altar ng apoy, pagkatapos ay binalaan si Liang Xing na panatilihin ang altar at huwag pansinin ang mga pang-aakit ni Gu Hao. Agad namang sinunod ni Liang Xing ang utos ni Tang Jingzhe. Alam na binabantayan ni Wang Ling ang water altar, ngumiti sina Tang Jingzhe at Zhang Liuying nang mahulaan nila ang diskarte na ginamit ni Sun Rong. Sa ibang lugar, si Chen Chao na nagbabantay sa metal na altar ay nagulat sa paglitaw ni Zhang Liuying na disguised bilang He Bufeng, kung saan pinaplano niyang agawin ang metal na altar. Ang eksena ay bumalik sa nakaraan noong unang nakilala ni Sun Rong si Tang Jingzhe ilang taon na ang nakararaan. Kahit unang beses pa lang nilang magkita, kitang-kita ang awayan sa pagitan nila. Ito ay maliwanag dahil, mula noong libu-libong taon na ang nakalilipas, ang kanilang mga ninuno ay galit din sa isa't isa at palaging nag-aaway ng walang sinumang nagwagi. Sina Sun Rong at Tang Jingzhe noon ay nagkaroon ng talino sa mga wikang banyaga, na parabang nagkakaroon sila ng napakabangis na labanan sa espada. Bumalik sa kasalukuyan, si Sun Rong na nagsisikap na makuha ang altar ng apoy, ay nabigo dahil ang pag-atake ni Gu Hao na nakatutok kay Liang Xing sa halip ay sumablay at tumama sa kanya. Kasabay nito, agad na naglunsad ng pag-atake si Tang Jingzhe kay Sun Rong at ibinunyag ang kanyang plano na manalo sa laban. Kung saan hiniling ni Tang Jingzhe si Xiaobei sa water altar upang bantayan si Wang Ling, at inutusan si Zhang Liuying na agawin ang metal na altar mula kay Chen Chao. Nang marinig ito, mukhang nagulat si Sun Rong at hiniling kay Gu Hao na umalis doon, habang haharap siya kina Tang Jingzhe at Liang Xing ng sabay-sabay. Pagkatapos ay hiniling ni Sun Rong kay Chen Chao na ipagtanggol ang metal na altar ng buong lakas. Sa ibang lugar, si Zhang Liuying, na itinago bilang He Bufeng, ay sinubukang harapin si Chen Chao sa pamamagitan ng panunuya sa kanya. Nang marinig ang mga pang-iinsulto ni Zhang Liuying, naalala ni Chen Chao ang nakaraan, kung saan madalas ding pintasan at insultuhin ng kanyang ama ang kanyang mahinang sarili. Gayunpaman, hindi agad sumuko si Chen Chao dahil nangako siya kay Sun Rong na ipagtanggol ang metal na altar kahit na ang kabayaran ay kanyang sariling buhay. Si Zhang Liuying, na naiinis sa patuloy na pag-iwas ni Chen Chao, ay nagplanong gamitin ang kanyang tunay na kapangyarihan. Gayunpaman, agad niyang binitawan ang kanyang intensyon dahil ang laban ay kasalukuyang pinapanood ng maraming tao, at magiging napakahirap kung malalaman siya ngayon. Napilitan si Zhang Liuying na maglunsad ng sunod-sunod na pag-atake kay Chen Chao para sumuko siya. Gayunpaman, naging matyaga si Chen Chao nang kailangan niyang protektahan ang isang bagay na mahalaga sa kanya. Samantala, sinusubukan ni Gu Hao na gisingin ang kanyang espiritu ng espada para matulungan niya si Sun Rong. Nang magpumiglas sina Sun Rong at Chen Chao na talunin ang lahat ng kanilang mga kalaban, humingi ng tulong si Gu Hao kay Sun Rong para gisingin ang kanyang espiritu ng espada, dahil ang tanging paraan upang magising ang kanyang espiritu ng espada ay ang magtanim ng isang malakas na espiritu ng espada. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag si Sun Rong sa kahilingan ni Gu Hao at isinakripisyo ang kanyang espiritu ng espada upang ang espiritu ng espada ni Gu Hao, ang Fire Phoenix, ay bumangon at tulungan silang talunin ang pangkat ng Faction 59. Sa kabilang banda, naramdaman ni Xiaobei ang paglakas ng espiritual na kapangyarihan na napakahusay na nagmula kay Gu Hao. Sa kapangyarihan ng espiritu ng espada ng Fire Phoenix, matutulungan ni Gu Hao si Sun Rong na talunin sina Tang Jingzhe at Liang Xing ng sabay-sabay at makuha ang altar ng apoy. Nang makitang handang isakripisyo ni Sun Rong ang kanyang sword spirit para gisingin ang sword spirit ng kanyang kaibigan, sa wakas ay natanto ni Tang Jingzhe na nagbago na si Sun Rong, kung saan siya ay naging mas malakas noong gusto niyang protektahan at tulungan ang kanyang mga kaibigan. Ang Faction 60 ay binaliktad ang mga bagay-bagay kasama si Wang Ling, na nakuha ang kahoy na altar. Si Xiaobei, na nakarinig nito, ay agad na nagulat dahil matagal na niyang pinapanood si Wang Ling sa tubig na hindi umaalis. Ang lahat ng iyon ay naging plano ni Sun Rong na paghiwalayin si Wang Ling at ang Devil Frog.
Habang ang Devil Frog ay nagbalat kayo bilang Wangling at nagbabantay sa altar ng tubig, ginamit ni Wangling ang kanyang espiritual na kapangyarihan na hindi nakita ni Xiaobei, para lumabas sa kahoy na altar. Sa ibang lugar, ang ama ni Wangling ay tila nag-aalala sa kalagayan ni Chen Xiao, dahil kapag nalaman ni Wangling na ang kanyang matalik na kaibigan ay binugbog, ang kanyang ama ay natatakot na siya ay mawala ng kontrol at masira ang buong mundo. Ang eksena ay lumipat sa nakaraan kung saan si Wangling ay iniiwasan ng kanyang mga kaeskwela mula pagkabata at wala talagang kaibigan. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang pakikipagtagpo kay Sunrong at sa iba pa niyang mga kaibigan sa Faction 60, dahan-daang naramdaman ni Wangling ang kahulugan ng buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga taong talagang pinapahalagahan niya at gustong protektahan sila. Samantala, hindi na napigilan ni Zhang Liuling ang sarili at sa wakas ay nahayag na kung sino talaga siya. Matapos talunin si Chen Xiao, nagmadaling umalis si Zhang Liuling upang hanapin si Sunrong. Si Gu Hao, na pumunta sa metal na altar upang salubungin si Chen Xiao, ay mukhang nagulat nang makita ang kanyang matalik na kaibigan na natalo at malubhang nasugatan. Si Wang Lingang sa wakas ay nakarating sa Earth Altar at malapit nang makuha ang Earth Altar para manalo sa kompetisyon. Gayunpaman, tila nahihirapan si Wang Ling na kontrolin ang mga emosyong namumuo sa loob niya, kaya nagpasya siyang kumalas sa pagkakahawak sa kanyang espada. Ngunit pagkatapos, lumitaw si Sunrong at hinawakan ang kamay ni Wang Ling para pakalmayan siya at sa wakas ay nanalo ang Faction 60 sa Spiritual Sword Competition. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang kagalakan nang dumating doon si Zhang Liuling at agad na naglunsad ng nakamamatay na pag-atake kay Sunrong, na nagpalabas ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at nadurog sa mga bisig ni Wang Ling. Agad na nagalit si Wang Ling at pagkatapos ay binasag ang selyo. Ang Devil Frog na naroon, ay agad na kumilos upang ihinto ang oras upang hindi sirain ni Wang Ling ang universe. Gayunpaman, ang lakas ni Wang Ling ay masyadong malakas at madali niyang matakasan ang oras at espasyo ng Devil Frog, kung saan inatake niya si Zhang Liuling nang walang pinipili. Nang makita ang lubhang lakas ni Wang Ling, sa wakas ay napagtanto ni Zhang Liuling na matagal nang pinoprotektahan ni Wang Ling si Sunrong. Sinubukan ni Zhang Liuling na labanan si Wang Ling, ngunit ang kanilang lakas ay ibang-iba na ang kanyang buong pag-atake ay ganap na walang silbi para sa kanya. Papatayin sana ni Wang Ling si Zhang Liuling, ngunit naalala niya si Sunrong. Sinubukan ni Wang Ling na iligtas si Sunrong. Ngunit lumabas na ang lahat ng kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan dahil ang kaluluwa ni Sunrong ay nadurog. Napaluha si Wang Ling at nakonsensya sa hindi niya nailigtas si Sunrong. Kahit na handa siyang gawin ang lahat at ibigay ang lahat ng kanyang lakas para iligtas si Sunrong, hindi pa rin niya nagawang baguhin ang sitwasyon o ibalik ang oras. Dahil doon, sa wakas ay nagpasya si Wang Ling na muling ayusin ang mundo. Ngunit hindi pa rin nailigtas si Sunrong. Sinabi ni Jinke sa kanyang amo na ang isang buhay na nawasak ay hindi na maibabalik dahil ito ay tadhana. Long story short, sa tulong at sakripisyo ng Devil Frog, nagawang ibalik ni Wang Ling ang panahon, kung saan siya unang pumasok sa Faction 60 High School. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Sunrong ang nagtanggol sa kanya mula sa mga bully, kundi sina Chen Xiao at Gu Hao. Tila nakita ni Wang Ling si Sunrong sa paligid niya, ngunit wala siya roon. Matapos pagsamahin ang kanyang kapangyarihan sa Devil Frog, hindi ibinalik ni Wang Ling ang oras at sa halip ay lumikha ng isang bagong mundo na may napakalaking espiritual na kapangyarihan, na dahan-daang winasak ang totoong mundo. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita ang sitwasyon sa Underworld, kung saan ang pinuno ng Underworld, si Haring Yama, ay labis na nagulat sa pagdating ni Sunrong. Dahil ayaw niyang magpanik ito, sinabi ni Haring Yama na nananaginip lang si Sunrong. Dahil sa mga aksyon ni Wang Ling na patuloy na lumilikha ng mga bagong mundo at nagdudulot ng kaguluhan sa universe, nagpasya si Haring Yama na buhayin muli ang kaluluwa ni Sunrong sa mundo ng mga tao. Nang ang mundo ay nasa estado ng kaguluhan dahil sa mga aksyon ni Wang Ling, sa wakas ay nabuhay muli si Sunrong. Ngunit wala siyang naaalala, si Jinke na nasa tabi niya, saka ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Alam na mawawasak ang mundo kung hahayaan si Wang Ling na magpatuloy, determinado si Sunrong na gisingin si Wang Ling anuman ang mangyari. Pagkatapos ay tinulungan ni Jinke si Sunrong sa pamamagitan ng pagiging kanyang espiritual na espada. Kinailangan ni Sunrong na lumaban hanggat kaya niya laban sa napakalaking espiritual na kapangyarihan ni Wang Ling. Ngunit sa huli, nagawa niyang buhayin si Wang Ling at tila masaya siya na nabuhay muli si Sunrong. Pagkatapos nilang magkitang dalawa, biglang nag-replay ang oras pabalik sa panahong sinusubukan ni Chen Xiao na talunin si Zhang Liuling. Gayunpaman, bago pa mailabas ni Zhang Liuling ang kanyang tunay na lakas, direktang natalo siya ni Wang Ling mula sa malayo, at ang Faction 60 ay sa wakas ay nagawang manalo sa Spiritual Sword Competition sa unang pagkakataon. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita sina Wang Ling at Sunrong bago sila bumalik sa nakaraan, kung saan ipinaliwanag ng Devil Frog na si Wang Ling at Sunrong ay makukulong doon dahil si Wang Ling ay nagdulot ng kaguluhan sa universe. Gayunpaman, may isang bagay silang magagawa para bumalik sa nakaraan, ngunit napakalaki ng mga kahihinatnan, iyon ay hindi maaalala ni Sunrong ang lahat ng mga pangyayari kung saan ipinagtapat niya na mahal niya si Wang Ling at lumaban ng husto para iligtas ang taong mahal niya.
Tila walang pakialam si Sunrong tungkol doon, dahil ang pinakamahalaga para sa kanya ay ang iligtas ang mundo at sangkatauhan. Dahil doon, sa wakas ay nakabalik sina Wang Ling at Sunrong sa nakaraan at nailigtas ang universe mula sa pagkawasak. Nakita ni Wang Ling na ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay mukhang masaya at ipinagmamalaki na nanalo sa spiritual sword competition sa unang pagkakataon, at kahit na hindi naalala ni Sunrong ang kanilang paghihirap na bumalik sa nakaraan, si Wang Ling ay lubos na napanatag na nabuhay si Sunrong muli. Nahuli rin ni Zhu Yi si Zhang Liuying at ikinulong. Dumating ang ama ni Wang Ling upang bigyan si Wang Ling ng bagong selyo. Pagkatapos nito, hiniling ni Wang Ling sa Devil Frog na bumalik sa nakaraan, kung saan siya ay binihag ng matandang lalaki na amo ni Zhang Liuying sa hindi malamang dahilan.